Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira, ipanin niyo ang trumpeta. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin ang ating malaking debosyon sa ating mahal na Birheng Maria na ngayon ay tinatampok natin ang pagtatalaga sa palasyong simbahan ng mahal na Birheng Maria sa Roma. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Tunay na maglaki ang pagkilala natin kay Jesucristo upang lalo nating pagtibayin ngayon sa pagdiriwang na tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban sa atas na kabutihan, kabanalan at sa upang tayo ay maging makalaan sa ating paglilingkuran sa isa, lalong na pagtugon natin sa mga mahirap, kapuspalad at may mga pansanan. At tunay nga maipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa buhay at pamumuhay natin. Aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan, sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron
ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Sus. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinakausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito? Si Moises naman ay mapagkumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito. Kung ang sino may nais kong hiranging propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan. Sa aking sambahayan, kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak ng wala ang kabiyak na katawan. Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mong ang paghahariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi.
Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw niya'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig." Sabi niya kay Pedro, "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus, kaya dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan, at lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mahaba ang ating mabuting balita, pero punong-puno ito ng bagsik ng pahayag tungkol sa pagkilala kay Kristo at siksik ito sa diwa at kahulugan na napakaganda ang nilalayo ng mabuting balita para sa ating mananampalataya mula pa noong naganap ang mga pangyayaring ito hanggang sa kasalukuyan. Ang laki ng hamon para sa atin. Ang kasaysayan natin mabuting balita ay ang pagpapakita ni Jesus na sa paningin ng mga tao, ng mga alagad at lahat ng mga naniniwala sa Kanya ay sasabihin, "Tinan mo si Jesus, higit pa sa hangin, higit pa sa alo ng dagat." Upang sabihin, anuman ang daluyong ng langit sa dagat na ito, hindi mo matitinag ang ating Panginoong Jesucristo. They believe so much in Jesus Christ that even the waves and the strong typhoon, Jesus Christ is above everything else. Kaya napakahalaga nitong pagpapakita ng mga alagad ng kanilang pagkakakilala at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo upang sabihin, "Heto si Jesus naglalakad sa tubig," at upang ipahayag ang kanyang makahulugang buhay sa lahat ng sangnilikha, that above everything else, Jesus Christ is God. Above everything else, He is above all above all of God's creation. Kaya sabihin na, ayaw mo si Kristo kahit ng hangin at ang alon sa dagat ay saklaw ng kanyang kapangyarihan at hindi ito mawawala upang ipahayag sa buong mundo how good the Lord is above everything else na kaya niya sapagkat siya ay higit pa sa mga nilikha ng Diyos. Ganun bang bagay? Ano ang kahulugan nito para sa atin? Upang sabihin din ni Pedro, "Ako po'y gusto kong lumakad din sa ibabaw ng tubig, paparayanin po ninyo ako." Upang sabihin ni Kristo, "Halika, Pedro, lumakad ka sa tubig." Naglalakad nga si Pedro, pero nung mapansin niya ang malakas na hangin at malakas na alon, ay unti-unti na siyang lumubog sa kanyang pag-aalinlangan. At upang sabihin ni ating Jesucristo, "Pedro, ang liit naman ng iyong pananampalataya."
Napakahalaga ang pagkilala natin kay Kristo. May isang kapitong paniniwala at pananampalataya sa Kanya. We believe in the power of God because of our faith. Without faith, we could not say our great belief in Jesus Christ as truly God and truly man. Upang ipahayag noong pa man, ito na ang pinakilala sa atin upang tayo manampalataya at manindigan sa pananampalataya upang anuman ang bagay na pagkakakilala natin kay Jesucristo, meron itong lubos ng pagtanggap. Kung wala kang paniniwala at pananampalataya kay Kristo, ano naman kaya ang magiging laan o magbahagi o kaya nilalaman na yung puso't kalooban, ano nilalaman ay yung pang-araw-araw na buhay? It is by faith that we have to work out in the best dignity of our Christian life in making us believe in our Lord Jesus Christ. Kaya noong pa man sasabihin na ng ating Panginoong Kristo, huwag maging maliit ang pananampalataya. Pero ang pananampalataya nang galing sa maliliit na bagay sa pagkilala kay Kristo ay patuloy nawang umunlad at maging sa pag-unlad nito ay may pagtitibay na hindi mawala, na madalas ang mga nangyayari kapag tayo nagkakasala. Tumatalikod tayo sa pagpapatibay na ito. Kung tayo nagkakasala, nawawala ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kung tayo nagkakasala, nagiging mahina tayo upang unawain ang tungkol sa Diyos at maka-Diyos niyang buhay para sa tanan o para sa sanglilikha. It is by faith that we live in all what matters in our lives. Alam mo yun, nakita ko yung may-ari noong naghandog ng malapalasyong paggawa ng mga palasyong simbahan ng Mahal na Birheng Maria sa Roma. Iyon ay kanyang pag-aari, pero parang na nag-inip siya. Sabi niya, sa panaginip, magtayo ka ng simbahan doon sa lugar na maraming kumpol na mga niebe. At sasabihin ng may-ari ng lupaing iyon na doon tatayo malapalasyong simbahan ng Mahal na Birheng Maria. Paano magkakaroon doon ng snow o niebe? Itag-init naman. It is summer. Pero may malaking nangyaganap na pangyayari. Nung lumabas sa bahay itong tao na ito, nakita niya na mayroong lugar na nagkukumpulan ang mga niebe. Ganong summer. At ito'y binigyan ng isang napakatalagang pangitain na sa lugar na ito, itatayo ang simbahan, tatawaging malapalasyong simbahan ng Mahal na Birheng Maria sa Roma. Noong 4th century, na itayo iyon hanggang sa kasalukuyan. Mga kapanalig, nakarating na ako sa lugar na iyon at nakita ko itong malapalasyong simbahan ng Mahal na Birhen na talagang kinikilabutan ako sa laki at sa pagpasok gano'n, napakaganda ang kalooban. Upang itangi natin sa pamamagitan ni Maria at ang larawan ni Maria sa paanan ng krus na nakatungay siya sa ating Panginoong Jesucristo, nagdadalamhati na tigib ng paghabol sa kanyang hininga doon namatay si Kristo sa krus, sa kapagyataan, kalungkutan naman ni Maria upang sabihin may bahagi ng buhay ng kalungkutan ng tao ng kanang sawing palad at pagyao halimbawa, pero hindi yan magiging wakas kundi simula pa lamang na sasabihin mayroong kaligayahang naghihintay sa bawat nakalungkutan. Kaya siyempre pahayag ito sa mabuting balita na nakilala ng mga alagad na si Kristo naglalakad sa ibabaw ng dagat at sinabi na multo, may multo. Pero wag ka, sa kabila ng kanilang pagsigaw ng multo, nakilala agad nila si Jesus. Marami nagaganap sa buhay natin na minsan malabo pa ang larawan ni Kristo. Pero kapag tayo'y nananampalataya, unti-unting magliliwanag sa gitna ng hirap at pasakit, kalumbayan, pag-aalinlangan ng larawan ni Kristo sa pananampalatayang ito, maipapahayag natin
ang lahat ng mapagpala niyang pag-aaruga upang sabihin hindi tayo iniiwan ni Kristo anuman ang mangyari at maganap sa buhay natin. Kung ito man na hirap at pasakit, ngunit above everything else, may saklaw ang Diyos na higit sa lahat, sapat ito ang kanyang larangan ng buhay para sa ating tigib na nananampalataya. Sa bandang huli na ating mabuting balita, nung sila'y tumawid sila sa lawa at dumaong sa Genesaret, yon ang simula upang sabihin, nakilala sila ng mga tao. Dinala sa kanya kay Jesus ang mga may sakit at ang may kapinsanan at pinagaling na Kristo ang lahat. Simula ito sa naggaling sa Kristo, isang panalangin. Bumaba siya sa burol na iyon, lumakad sa ibabaw ng tubig. Ang mga tao ay nag-aalinlangan, baka siya'y multo, pero tinanggap nila na ito ay si Kristo. At pagkatawid nila ng lawa, pinagaling ni Jesus ang mga may karamdaman. Siksik ito ng diwa at kahulugan upang sabihin sa larangan ng mananampalatayang mga tao na mayroong bahagi sa naging buhay ng ating Panginoon at buhay ni Maria ngayon ay ating tinatampok sa malapalasyong simbahan ni Mariang Birheng Maria sa Roma. Ipinakikilala sa atin una, tunay ang Diyos ay nasa puso't kalooban natin na siya'y tumutulong handang dumamay kumalinga. Ikalawa, may paggabay ang Diyos sa buhay nating mananampalataya, manatili lamang tayong sumasampalataya sa Diyos. At ang ikatlo, anuman ang ating tinatawid sa buhay na ito, hindi tayo kalilimutan ng Diyos at siya'y tumutulong sa atin para malalahati tayo makatawid mula sa hirap at pasakit tungo sa magandang buhay nilalaan ng Diyos, mula sa karamdaman tungo sa kagalingan, mula sa maraming pagkakasala tungo sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Marami pang mga bagay na ating maipapahayag. Nawa itong banal na misang ito magbigay sa atin ng magandang larawan na tayo nabubuhay sa kadakilaan ng ating pananalig sa Diyos, sa pananampalataya natin sa Diyos. Sa pananampalataya at pananalig sa Diyos, maraming mga kababalagang magaganap sa ating buhay upang sabihin, ang Diyos sa piling natin, handang dumamay, tumulong, kumalinga. Ang Diyos ay nananahan sa atin sa tuwing tayo natitipon. Siya ang magbibigay sa atin ng magandang landas sa buhay pananampalataya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig, idudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan upang maigting nating ipahayag na sa pananampalataya walang hindi magaganap sa pangyarihan ng poong may kapal. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan ng Diyos, naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan, naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lagalag, walang patutunguhan at wari nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa mapagpagaling na awa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway matagpuan ang kanilang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan.
Sa pamamagitan natin, mahal na Birheng Maria, sa malaking madibusyon na ito, dito nakikita kung paano lumalago din ang ating panampalataya. Katulad ni Maria, kung paano ipinahayag ang kanyang bugtong na anak noong paman. At upang ang pagkadalisay na ating mitiin sa buhay na ito, ay maipahayag ang Diyos na nanahan sa ating piling. Digyan mo nawa itong aming mga pagdulog sa iyo, Ama. Bigyan mo po kami ng lahat ng iyong mapagpalang pag-aaruga. Tumugon ka nawa sa aming mga ipinapanalangin ngayon sa maringal na pagdiriwang. Ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, pa itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabiren, ay magpagindapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na Birheng, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mo maging banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dakila ang Diyos sa lahat upang tayo pakatulungan, upang gabayan at patnubayan. Halina't ating awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Pinasokristo ang Ama namin. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepean araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinasakrito sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Pangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo na may tigib na pananampalataya sa Diyos. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar. Sa ating pong pagtatanod, kalakipang ating pong mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinabuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paghamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdara ng hirap sa buhay, ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum sacramentum venerem cernui et antiquum documentum novocedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori
cielo, prestatisti ei. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iugeter sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalistinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalistinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Maraming salamat po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa
kamatayan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.